Anak ng tinapang Pilipinas to eh. Kukuha ka ng ID, hanapan ka ng valid ID. Kaya ka nga kukuha ng ID dahil wala kang valid ID. Tapos bigla pagpunta mo dun sa office nila, bigla kang hanapan ng valid ID bago mo makuha yun. Ano pala yung purpose sa pagkuha mo ng sidula, puro clearance, barangay clearance, police clearance, NBI clearance. Ano pala ang purpose para pagkatiwalaan ka ng bigyan ng valid ID. Kaya ka nga kukuha dahil wala kang valid ID. Ang malalapan yan, minsan hinahanapan ka ng dalawa. Ma'am, may to valid ID po ba kayo bago namin to ibigay? Anak ng tinapa naman. Kaya nga ako kukuha ng valid ID sa inyo dahil wala nga akong valid ID. Dahil hinahanapan ako ng valid ID. Kukuha na lang ako ng valid ID para pagka-valid ID na ako. Tapos bigla kang hahanapan ng, ma'am, bago niyo po ito makuha, kailangan po ng valid ID. Diyos ko. Sa Pinas ka lang talaga makakaano na, kukuha ka ng ID, hanapan ka ng valid ID. Paano ka pa magkakaroon ng valid ID? Diyos ko naman. Hindi ba patunay na lang yung birth certificate, yung PSA mo, tapos bigyan ka ng ng valid ID? Sa Pilipinas, pag nag-apply ka ng trabaho, kailangan ma-experience ka. Hindi pwede ang fresh graduate kasi wala pa silang experience. Kailangan may 2 to 3 years experience ka. Kahit gaano pa kaganda yung postura mo, kahit gaano mo pinagandaan yung interview, kailangan may bit-bit ka experience. Kahit gaano pa karami yung mga dala mo, mga documents, kahit gaano mo kasabihin na matalino ka sa bagay na yun, hindi ka tatanggapin pag wala kang experience. Ganon sa Pilipinas. At kapag natanggap ka pa, minimum wage pa. Ubos na ubos. Pagkatapos isang buwan, saktong-sakto pambayad sa utang. Ganon. Ganon ang trabaho sa Pilipinas. Ganon ang pag-a-apply sa Pilipinas. Kaya hindi mo masisisi yung ibang mga Pilipino kung bakit umaalis sila sa Pilipinas para mag-OFW at tinatanggap kahit anong klaseng trabaho sa abroad basta legal. Dahil mas malaki ang kita sa abroad. Dahil sa Pilipinas, kung wala kang experience, wala kang trabaho. Kahit mababa pa yung trabaho mo, kung wala kang 4 years finish course, hindi ka rin tatanggapin. So yung mga nagsi-senior high dyan, dati yung mga senior high ngayon na sinasabi na pwede na makapagtrabaho, malabo. Makakapagtrabaho ka pero yung minimum wage kulang-kulang pa rin para sa'yo. So ganoon ang Pilipinas, kailangan tapos ka ng 4 years course at kailangan may experience ka. Hindi rin pwede yung mga alanganin yung muka. Dapat maganda ka, dapat with pleasing personality. Paano na lang yung mga diskumpiyado yung mukha, tapos mababait naman pala, maasahan, most trusted pa kaysa sa mga gwapo at magaganda dyan. Ligwak na. Kaya sa Pilipinas, kung wala kang experience, kung hindi ka pleasing personality, kung hindi ka tapos o may 4 years course, degree holder ka, hindi ka matatanggap. Pero ano man sa tatlo na yun ang wala, ano man sa tatlo na yun ang hindi mo na-achieve, wala ka. Wala kang tambay ka. Ikaw ay isang ultimate tambay. At dyan mo lang yun may experience sa Pilipinas. O diba? Sa Pilipinas din, kahit pasado ka pa sa exam, o board exam, civil exam, bar exam, o kahit ano pa ba yung exam na naipasa mo, kapag wala kang backer, wala ka. Hindi ka makakapasok sa trabaho. Palakasan ng backer sa Pilipinas. Yung maraming ang teacher na passer ng board exam ng teacher, nagkaroon ng mga license, tambay pa rin sila dahil kailangan pa nila makakuha ng item at kailangan yung iba magbabayad pa ng 300,000 pesos. May kilala akong ganun. At kailangan din ng malakas na kapit ng backer sa DepEd. Kaya pag wala kang backer, kahit ano pang trabaho ipapasukan mo, kahit gaano ka pa katalino, kahit ikaw pa ang pinakamagaling sa larangan na yun, hindi ka tatanggapin pag wala kang backer. Yun ang hirap doon. At ito pa, sa Pilipinas ka lang makakakita ng hindi ka pwedeng umangat dahil magagalit si kapitbahay, magagalit yung mga etsosera mong kamag-anak at hihilahin ka nila pababa at hanapan ka ng butas. Sila pa magiging number 1 bashers mo. Kaya sa Pilipinas, doon mo lang malalaman na bawal kang umangat. Dapat din kung aangat ka, kasali ang mga kamag-anak, kasali ang mga bitter na mga tao. Dahil kung hindi, hihilahin ka nila pababa. Yan sa Pilipinas. Sa Pilipinas ka lang din makakita ng matinong public official na kapag ipinagtatanggol niya ang buong bayan, ipinagtatanggol niya nangyayari nga sa kaban ng bayan ay biglang kakasuhan at magkakaroon ng kaso ng hindi niya inaasahan dahil lang sa paggawa niya ng matino sa mga mamamayan at sa kanyang pagsiservisyo sa mga tao. Only in the Philippines yan. A very good example dyan ay si
Vico Soto at si Richard Gomez at yung iba pang matitino. So hinihintay ko na lang nakasuhan nila si Congressman Marcoleta dahil matino din siya. So only the Philippines yan ha, iba talaga sa Pilipinas ang Bigong Pilipinas.